maisog rally ngayon ay parang nawala na sa imahe o nawala na sa ang ating dating Pangulo kasi parang na-overtaken ng personal interest. Kung wala si Baste, wala si Duterte doon, wala, lalangawin yung maisog rally na yon, pare. Ang closure pala nito, kampanya lang ito sa politika. Ha? Kasi wala namang consolidation eh. Walang direksyon. Walang direksyon, walang consolidation, walang saving grace. Useless yung rally na yon kasi kung mga sino-sino lang nagsasalita doon, kung walang tatak Duterte, tatak personal lang na nandoon, there is no such thing as Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mayroong bago tayong topic at ito ay within the opposition. Kung talaga bang nagkakasundo o may katuturan ba ang sinusulong ng mga anti-Marcos? Saan papunta? Kung saan ba papunta? Nagkakaroon lang ba ng gamitan? May mga agenda? Mga nagsusulong ng anti-Marcos narratives or anti-Marcos direction. Ito po lahat ay mapag-anuhan natin ngayong hapon. In the light of the last rally ng tinatawag nilang maisog. Hakbang ng maisog. Hakbang ng maisog. Sa Angeles City. Opo. At ang masama nito ay yung hakbang ng maisog is really maisog pertains to Duterte. Hindi naman ito maisog pertaining to other people because there can be no maisog or there can be no successful rally if not the use or the attendance or the presence of the rallying person who is Rodrigo Roa Duterte. Pero it would seem that mga kababayan, itong nagiging maisog rally ngayon ay parang nawala na sa imahe o nawala na sa ang ating dating Pangulo kasi parang na-overtaken ng personal interest, personal agenda ng mga tao na nagpapalakad ngayon dyan. Yun ang thinking ng karamihan na nakakausap ko nung nakita nila yung huling rally. Pero bago natin talakayin yan, mga kababayan, i-focus muna natin. Kasi dito sa taong ito, kung wala ito at hindi dumating itong si Mayor Baste Duterte, there is no such thing as maisog. Kung wala si Baste, wala si Duterte doon, wala, lalangawin yung maisog rally na yon, pare. Yung branding As a matter of fact, niloloko nilang taong bayan because they made it appear that Duterte was going to be there kasi naglalagay ng mga tarpaulin na Duterte was, pero at the end of the day, Duterte was not there. Di dumalo. So, ang saving grace doon ay si Ginoong Mayor Baste. Kasi the rest, tingin ko, are all gaining, trying to gain political mileage. Kasi nakikita ko na yung trend nitong maisog with due respect. Pero ang puso at diwa ng mga tulad natin, paring Ado, na sincerely attended the first rally in Davao was really
that itong maisog created, supposed to be, ang understanding natin, Duterte, mayroong purpose. Mayroong closure. So, pero little by little, nakikita natin na, ang closure pala nito, kampanya lang ito sa politika. Kasi wala namang consolidation eh. Walang direksyon. Walang direction, walang consolidation. Direction towards a closure. Towards a closure. Di ba? Wala eh. Speeches, slogans, daldalan, sigawan. Pero, afterwards, katulad nung sa Davao, ang daming tao, ang daming umattend. What happens to the people after the maisog? Napurma ba? Were they organized into one cohesive movement, which is for the purpose of uniting together with the other people in the other provinces na madadaanan ng maisog in order to consolidate a national goal, just like ending in EDSA, so to speak, di ba? Sa Davao may mga umattend ng mga indigenous people, mga Moro. Yes. Ano nangyari ito? Hindi na natin sila... Wala nagiging show lang eh. Nagiging show. Akala natin, yung mga tirada ni Presidente Duterte, tirada ni Baste na Marcos resign, will lead to his resignation. Pero, itong maisog sa Kapampangan, Pampanga, well, unfortunately, I was not able to attend. Nagbigay pa ng cross signals. Nagbigay pa ng signal na wala palang ending ito na maalis si Marcos. Wala palang ending na ganun. Na ang taong bayan ay magpapaalis sa isang leader na walang nagawa sa taong bayan. Dapat yun sana ang nakikita natin. Pero kung sabihin na mag-reform ka lang, mag-ano ka lang, kung matigas ang ulo, hindi magre-reform, anong closure dyan, di ba? Ito, pakinggan natin muna itong speech ni Baste na magandang kung wala ito... Ako, may tinamaan dito, ha? Kung wala ito, walang saving grace. Useless yung rally na yon, kasi kung mga sino-sino lang nagsasalita doon, kung walang tatak Duterte, tatak personal lang na nandoon, there is no such thing as maisog, because the word maisog is para sa akin taken from the persona of Duterte. Maisog. Sino ba bang ibang maisog na maggagamit niyan? Mayroon na diyang iba, nagtatago lang eh. Sila daw organizer, pero hindi nagpapakita. Dapat kung matigas yan mga nag-organize yan, dapat magpakita at magsabi ng kanilang purpose. Di ba? Kasi ang maisog, ang interpretation yan, ang translation yan, brave heart. Si Duterte lang ang brave heart. Well, si Duterte reminds me of Mel Gibson. In Braveheart. Braveheart. Yung iba, hindi Braveheart, kundi hatred. Faint-hearted. Mayroong agenda of hatred. Kasi, I'll explain to you later, mga kababayan. Ito muna si Baste Duterte. Kasi ito yung saving grace lamang noong rally doon sa Maisog. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala.
Sabagay, ang lehislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana wag lang sila magalit kasi totoo naman. Mukhang pera na. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera eh. So, lahat ngayon, soft projects, katulad nung may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo. Kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga you have time pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Yatag na ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon.